Kaugnay po sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay, makapanayan po natin sa Department of Social Welfare and Development Spokesperson ASEC, Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Si Maris po ito. Hi Maris, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Unahin na po kagad natin, kumusta ang relief operation efforts po, partikular dun sa mga lugar na matindi ang baha, saka yung mga kalsadang hindi pa rin po madaanan? Maris, nagpapatuloy pa rin po ang humanitarian assistance and disaster response ng DSWD. As of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 224 million pesos worth of humanitarian assistance na ang ipinaabot ng ating ahensya. Yan po ay binubuo ng mahigit 292,000 na mga family food packs. Gayun din po ng mahigit 11,000 na ready-to-eat food boxes. Yung financial assistance na ipahatid natin, lalong-lalo na po sa mga pamilya na may mga kaanak po na pumusay bunsod nga po ng landslides, particularly dyan sa Cordillera Administrative Region. Maris, Go ahead, binisita natin ang ibang mga lugar kagaya ng Santa Maria, Bulacan yesterday, gayon din ang Kawit, Cavite, at tiniyak natin sa ating po mga local partners na sapat ang tulong na maipapaabot ng DSWD, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na mabilis, maagap, at sapat ang tulong na ipinapaabot ng ating pamahalaan. Ngayong umaga, iikot muli tayo, pupunta tayo dyan sa Baguio City, tignan din natin yung sitwasyon ng mga naapektuhan ng landslide sa Kisadsurong sa Baguio City at bigyan ng tulong yung pong mga naapektuhan. May mga lugar pa po ba kayong hirap na mahatiran ng tulong? Well, Maris, so far wala naman po tayong mga reports na mahirap puntahan ng isang area. Kasi nga po naka-preposition na yung mga goods natin. Bago pa man po naka-apekto itong weather system sa ating bansa ay nakapag-preposition na tayo sa mga warehouses natin up to the last miles. Kaya wala pong challenges na na-experience in terms of distribution of goods. So, yung binanggit niyo po kanina, sapat naman po no, yung supply ng food at non-food items na ipapamahagi natin kahit na sunod-sunod yung pagtama ng habagat at mga bagyo? That's correct, Maris. At present, nasa mahigit 4.7 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. And araw-araw pa rin po tayo nagproproduce ng goods sa Pasay City at sa Mandaue City where our production hubs are located. ASEC, gusto ko pong malaman kung ano po yung mga tulong na maaari nating ibigay doon sa mga nasiraan po ng mga tahanan. Kasi ang lalakas ng mga pag-ulan, hangin, ang dami pong nabiktima niyan eh. Opo, tama po iyan. In fact, marami rin po tayong na-monitor ng mga damaged houses. That's a total of 853. And we're closely coordinating with the DSUD, particularly with the National Housing Authority, para doon sa shelter assistance. Kami naman po sa DSWD, we're providing financial assistance through the assistance to individuals in crisis situations. And we could also provide additional intervention, halimbawa yung emergency cash transfer doon sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. But alam niyo po, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng assistance itong mga pamilya na nasira ang kanila pong mga tahanan. So hindi lamang po yung mga lugar na nagdeklara ng state of emergency ang maaaring maka-avail nitong tulong na ito? Para po doon sa emergency cash transfer, kinakailangan po kasi na may deklarasyon ng state of calamity or an emergency ang isang LGU para ma-activate yung ating emergency cash transfer. But yung mga ibang programs and services natin, kagaya nga nung AIX na kung saan nakapag-provide din tayo ng financial assistance, na ibibigay po natin ito sa mga naapektuhan. Alright. Maraming salamat po, DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat po. Magandang umaga.